7 foods na dapat mong iwasan kung ikaw ay 50 years old o mas higit pa. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 foods na dapat iwasan kung ikaw ay 50 years old o mas higit pa. Napakahalaga na umiwas ka sa pagkonsumo ng mga ito. Kung naghahangad kang mapanatili ang mabuting kalusugan ng iyong katawan habang pataas ng pataas ang iyong edad, mahalagang kilalanin na ang mga pagkain ay nagsisilbing good at bad sa ating katawan. Bagamat pamilyar tayo sa konseptong ito, hindi laging walang hirap ang paglaban sa akit ng masasarap na pagkain. Gayunpaman, kung naghahanap ka ng paraan upang mapangalagaan ang iyong kalusugan at maiiwasan ang mga karaniwang sakit na nauugnay sa edad tulad ng hypertension at diabetes, maaaring panahon na upang isaalang-alang ang pag-iwas sa ilang partikular na pagkain. Kaya without further ado, simulan na natin. Number 1. Soft drinks. Pag-uusapan natin ang mga masasamang epekto ng pag-inom ng soft drinks na ginagawa nating numero 1 pagkonsumo. Kung ikaw ay higit na sa 50 taong gulang o mas higit pa, napakahalaga na unahin mo ang iyong kalusugan. Ang soft drinks ay dapat nasa number 1 ng iyong listahan sa pag-iwas ng pag-inom nito. Ang carbonated na inuming ito ay nagtataglay ng napakaraming asukal na maaaring mag-udyok sa pagkakaroon ng diabetes at iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Bukod dito, ang soft drinks ay naglalaman ng phosphoric acid na maaaring masira ang calcium sa iyong mga buto. Ang regular na pag-inom ng soft drinks ay nagtataas ng panganib ng sakit sa puso, diabetes at stroke. Ang American Diabetes Association ay nagbibigay advice na limitahan ang paggamit ng asukal ng mas mababa sa 10% ng iyong kabuuang pang-araw-araw na caloric intake. Bukod pa diyan, ang soft drinks ay hindi lamang nagdudulot sa pagtaas ng timbang dahil sa mataas na nilalaman ng asukal nito, ngunit naglalaman din ito ng mga artipisyal na sangkap at nagdudulot ng pagkasira sa iyong balat. At higit pa rito, ang soft drinks ay hindi nakakatulong sa pagbigay ng wastong hydration at sa katunayan, maaaring itong magdulot ng pagka-dehydrate sa iyong katawan. Kung naghahanap ka ng mas malusog na kapalit para sa soft drinks, isaalang-alang ang inuming tubig na may lemon o lime para sa isang refreshing twist. Bilang kahalili, maaari kang gumawa ng iyong sariling masustansyang inumin sa pamamagitan ng paghahalo ng totoong fruit juice sa sparkling na tubig. Number 2. Fast food. Ang fast food ay nakakasira sa kalusugan ng mga individual, lalong-lalo na sa mga 50 years old o mas higit pa. Habang ang ating mga katawan ay sumasailalim sa mga pagbabago dahil sa pataas ng pataas ang ating edad, ang ating mga pangangailangan sa nutrisyon ay nagbabago rin. Narito ang ilang nakakagulat na dahilan kung bakit ang pagbabawas ng pagkain ng fast food ay mahalaga para sa mga individual na higit sa 50 years old na nagsisikap na mapanatili ang mabuting kalusugan. Narito ang 4 na dahilan kung bakit dapat ka umiwas sa pagkonsumo ng fast food kung ikaw ay nasa 50 years old o mas higit pa. Number 1. Ang mataas na caloric na nilalaman. Ang mga fast food na pagkain ay madaling lumampas sa 1,000 calories sa karaniwan. Ang ganitong labis na paggamit ng calorie ay maaaring magdulot sa pagtaas ng timbang at mga nauugnay na isyu sa kalusugan. Number 2. Ang saturated fats at cholesterol. Ang fast food ay kilala sa pagkakaroon ng mataas na antas ng saturated fats at cholesterol. Ang mga sangkap na ito ay may potensyal na makabara sa mga artery na humahantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Number 3. Sodium overload. Ang fast food ay kadalasang naglalaman ng labis na dami ng sodium na maaaring magpapataas ng blood pressure. Nagdudulot ito ng malaking panganib para sa mga matatanda na madaling kapitan ng hypertension o mataas na blood pressure. Number 4. Kakulangan ng mahahalagang sustansya. Ang fast food sa pangkalahatan ay kulang sa mahahalagang sustansya na mahalaga sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan habang tayo ay tumatanda. Ang mga mahahalagang elemento tulad ng fiber, vitamins, mineral at antioxidants na sagana sa sariwang prutas,
at gulay ay kapansin-pansing wala sa mga handog sa fast food. Number 3. Processed meats. Kung ikaw ay higit sa 50 years old o mas higit pa at nangangarap na mapanatili ang mabuting kalusugan, napakahalagang malaman mo na ang mga naprosesong karne ay dapat na mahigpit na iwasan. Ang mga sausage, hotdog at deli meat ay nabibilang sa kategoryang ito at malamang na mataas ang mga ito sa saturated fats at sodium. Higit pa rito, ang mga naprosesong karne na ito ay naglalaman ng mga nitrates na idinagdag bilang mga preservative at nauugnay sa isang mataas na panganib ng kanser. Upang ipasok ang protina sa iyong diet nang walang mga negatibong kahihinatnan na binanggit, isaalang-alang ang pagpapalit ng mga naprosesong karne ng walang taba na mga hiwa ng sariwang karne tulad ng mga suso ng manok o isda. Pagandahin ang iyong mga pagkain sa pamamagitan ng pagsasama ng mga sariwang gulay, prutas, beans at whole grains. Ang mga alternatibong masustansyang pagkain na ito ay nag-aalok ng malusog na balanse. Bagamat ang mga naprosesong karne ay maaaring mukhang maginhawa para sa mabilisang pagkain o kapag limitado ang oras at madalas itong naglalaman ng mataas na halaga ng sodium kung saan nagdudulot ito ng pagkasira ng iyong kalusugan. Ang karagdagang kadahilanan na ito ay nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng mga sakit sa puso at diabetes. Number 4. White bread and pasta. Ang mga pagkain na ito ay matagal ng staple sa American diet na kilala sa kanilang versatility. Nadiskubre ang pasta sa mga pagkaing Italyano habang ang white bread naman ay isang batayan ng mga sandwich na toast crouton, French toast, garlic bread at marami pang iba. Gayunpaman, sulit na pag-isipan kung ang mga pagkaing ito ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan habang ikaw ay tumatanda. Ang white bread at pasta ay mataas sa glycemic index. Ibig sabihin, nagdudulot sila ng mabilis na pagtaas sa mga antas ng asukal sa dugo na sinusundan ng mabilis na pagbaba. Bukod dito, ang white bread ay naiugnay sa mataas na antas ng kolesterol sa paglipas ng panahon. Ang pagpili para sa whole grains tulad ng brown rice o quinoa ay nagpapatunay na isang good choice na pagpipilian kumpara sa mga naprosesong katapat tulad ng white flour o refined grains. Ang whole grains ay may mas mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi sila nagdudulot ng malaking pagbabago sa mga antas ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, nakakatulong ang whole grains sa pagbawas ng epekto sa mga risk factor na nauugnay sa sakit sa puso gaya ng mataas na antas ng kolesterol. Ang whole grains ay nagbibigay ng napapanatiling enerhiya, nagpapanatili sa iyong pakiramdam na busog at nakakatulong sa mas mabuting kalusugan ng puso. Kaya, kapag nahaharap sa pagpili, piliin ang masustansyang alternatibo na nag-aalok ng mas mababang glycemic na epekto at isang mas mababang posibilidad na magdulot sa mga kadahilanan ng panganib sa sakit sa puso. Number 5. Dairy with added sugar. Ang mga produkto ng dairy, lalo na ang mga may idinagdag na asukal, ay kilala sa kanilang mataas na calcium at protina na nilalaman na mahalaga para sa pag-maintain ng healthy bones. Gayunpaman, mahalagang malaman na maraming mga produkto ng paggawaan ng gatas ay naglalaman din ng karagdagang asukal. Ito ay nagiging isang makabuluhang pangangamba sa kalusugan, lalo na para sa mga individual na may edad na 50 pataas. Upang maiwasan ang problemang ito, mahalagang basahin ng mabuti ang listahan ng mga sangkap ng dairy products o gatas kung ikaw ay bibili nito. Kung nakatagpo ka ng anumang dairy products o gatas na mataas ang idinagdag na asukal tulad ng corn syrup o evaporated cane juice, pinakamainam na iwasan ang mga ito at maghanap na lang ng mga alternatibong gatas na walang idinagdag na sugar. Isang magandang pagpipilian ang unsweetened almond milk. Ang unsweetened almond milk ay nag-aalok ng magaan at creamy na texture na walang labis na nilalaman ng asukal. Higit pa rito, isaalang-alang ang pagsasama ng mayaman sa calcium ang maitim na madahong gulay tulad ng spinach sa iyong diet. Ang gulay na ito ay nagbibigay ng mga kinakailangang nutrients upang mapanatili ang malakas na buto kaysa sa pag-inom ng mga produktong gatas na may idinagdag na asukal. Number 6. Fried foods o mga pritong pagkain. Hindi natin ikakaila
na ang mga pritong pagkain ay nakakaakit o nag-aalok ng isang masarap na lasa, ngunit ang mga ito ay malayo sa pagiging malusog. Ang problema sa mga pritong pagkain ay nagdudulot ito ng mataas na fats at nilalamang asin, at kung minsan mayroon pa itong mga trans fats. Ang kombinasyong ito ay tiyak na hindi kapaki-pakinabang para sa iyong pangkalahatang kalusugan. Higit pa rito, ang mga pritong pagkain ay maaaring magdulot sa pagtaas ng timbang dahil sa likas na siksik ito ng calorie kumpara sa mga alternatibo tulad ng mga baked food o inihaw na pagkain. Sa kabutihang palad, mayroon pa namang ibang paraan upang tikman ang iyong mga paboritong pritong pagkain nang hindi nakakasira sa iyong kalusugan. Pag-isipang tuklasin ang mga alternatibong paraan ng pagluluto gaya ng pagbe-bake o paggamit ng air fryer na nag-aalis ng pangangailangan para sa labis na oil na ginagamit sa tradisyonal na pagprito. Ang mga pamamaraan na ito ay nagbibigay daan sa iyo upang makamit ang isang katulad na crispy texture at masarap na lasa nang hindi na kompromiso ang iyong kalusugan. Number 7. Excess sodium o labis na paggamit ng sodium. Ang labis na paggamit ng sodium ay isang pangangamba dahil ang sodium ay isang mineral na kinakailangan ng katawan sa maliit na halaga. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng labis na sodium ay maaaring magpataas ng blood pressure at mapataas ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Inirerekomenda ng Institute of Medicine na limitahan ng mga nasa hustong edad ang kanilang paggamit ng sodium nang hindi hihigit sa 2,300 mg bawat araw. Bukod pa diyan, karamihan sa mga Amerikano ay kumonsumo sa pagitan ng 3,400 hanggang 4,700 mg na sodium araw-araw. I hope na ang listahang ito ng mga pagkain na dapat iwasan kung ikaw ay nasa 50 pataas ay sana pagtuunan mo ng pansin kung gusto mong mamuhay ng malusog hanggang sa iyong pagtanda. At yun lang, maraming salamat sa panonood.